binanggit sa amin ay magkakaroon daw, or ang isa daw sa mga panukala ay magkaroon ng term extension para sa kasalukuyang re-electionist ng mga senador. May dalawa yan. At senador na either graduating or kailangan ng ma-re-elect sa 2028. No? Yun ang sinabi, no? Sa amin, no? Na ano, at since we only have 2 years before the elections of 2028 as is scheduled under the present constitution, di inisip ko, right after the SONA, magkakaroon na ng ganyan, mag-a-attempt na magkaroon ng Constituent Assembly. So yun ang sinabi sa amin. Ngayon ako naman, una, nag-usap kami ng tatlo doon sa mga nandoon. Pagkatapos nun, at ang usapan namin, bakit isiniwalat yan sa atin? No? Na hindi naman namin tinitake up. Wala naman kami kamuhang-muhang o ka-idea na magkakaroon ng CONAS. No? Akala namin tulog na yung posibilidad na yan. Matapos yung pirma iskatel sa Senado, di ba? So ang iisip namin, considering na alam nung nagsiwalat na ako ay sumusulat ng kolom, hindi ito off the record. No, hindi ito confidential. Kasi 10 kami, at isa pa, alam niya manunulat ako at kuminsan na-i-interview ako. So syempre, parang kayo, mga journalist kayo, scoop nyo rin, di ba? So, siniwalat, hindi ko naman sinulat na sa news item. Sinulat ko sa aking column na lumabas noong May 13. Wala rin akong ka-idea na meron palang ugong sa Senado na magpapalit ng leadership. No? Nagkataon lang na May 13. And then after that, I was interviewed by your former colleague, Ma'am Marlon, si Trixie. Secretary Trixie Angeles, no? Sa Bilyonaryo, tungkol doon sa column ko. At doon nga siniwalat yung mga detalyang sinasabi ko rin sa inyo ngayon. Ngayon, hindi ko alam kung si Senator Amy Marcos, una, tinanong ako ni Senator Amy matapos mabasa yung column ko. No? I mean, she was able, siguro yung staff niya, pinabasa yung column ko. So, tumawag sa akin si Senator Amy at tinatanong kung ano yun. No? So, sinabi ko exactly the same thing, the same story that I'm telling you now. At tinanong niya, sino yung nagsabi sa'yo? Sabi ko, hindi ko pwedeng sabihin yan. Hindi ko pwedeng sabihin yan. At doon sa interview naman kay Secretary Trixie Angeles, tinanong din ako ron. At sabi ko, kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Kaya mismo kay Senator Ivy, hindi ko sinasabi ko